Diploma o diskarte? Unang-una, wala akong masyadong believe sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi karamihan ng na-experience ko sa journey on how to have a successful life, wala ako halos nagamit masyado. Nagaling sa eskwela. Ito seryoso to, real talk lang. Wala talaga ako halos nagamit. Ang nagamit ko is self-earned knowledge. Yun ang mga nagamit ko. Kasi naniniwala ako na yung school, it could make you a living. Yung sarili mong pag-aaral, it could make you a fortune. So, doon talaga ako nag-focus. Tsaka, hindi na din ako babalik sa college. So, kung tatanungin mo kung diploma o diskarte, hindi na mahalaga. Alam niyo guys, habang pinapanood ko ang sinasabi ng taong ito ay talagang nalulungkot ako kasi sinasabi niya, parang niya sinasabi na hindi mahalaga yung pag-aaral o yung diploma. Okay? So una, sinabi niya, wala raw siyang believe sa pag-aaral dito sa Pilipinas. Okay? So, parang masyado naman niyang minamaliit yung mga school institution dito sa Pilipinas, yung kalidad ng pagtuturo sa pag-aaral. In fact, kung pupunta ka sa UP o sa PUP o sa Lasal, may makikita kang mga ibang lahi na nag-aaral doon. Galing sa ibang bansa, galing hindi dito sa Pilipinas, kundi galing sila sa ibang bansa, pumunta dito sa Pilipinas para mag-aaral. So, sariling Pilipino walang believe sa mga university institution dito sa atin. Nakakalungkot 'yun, di ba? Pangalawa, sabi niya, wala daw siyang nagamit sa natutunan niya sa school o sa pag-aaral niya sa eskwela. Sabi pa nga niya, real talk daw. Kundi self-earned knowledge daw niya. Hindi naman nakapaniwala 'yon, di ba? So, imposible 'yon na hindi mo nagamit yung natutunan mo, hindi mo in-apply. Di ba? Hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala sa sabi niya. Ang hirap kasi sa mga tao ngayon kapag nakarating na sa tugatog ng tagumpay, ay nalilimutan na nila yung nag-mold sa kanila kung paano sila natuto. Kundi gusto nila sarili nila ang kanilang itinataas. Di ba? Hindi niya na-appreciate yung mga turo sa kanya sa school o sa college na tutunan niya sa kanyang pinag-aralan. Sumunod sabi niya self-earned knowledge daw niya yun. Pangalawa, diploma o diskarte, diploma o diskarte, hindi na raw mahalaga. Di ba? Alam niyo, nakakalungkot kasi kapag narinig ito ng mga mag-aaral pa lang at nakita nila, ito nga mayaman, hindi na nag-aaral eh. Yung iba, tatama rin na rin silang mag-aaral kasi dahil narinig nila na diploma o diskarte hindi malaga. So, hindi siya magandang panuorin para sa mga bata na nag-aaral. So, kapag may makapanood nito ay siguradong merong mga magdadalawang isip pag-aral lang sa sinabi niya. Okay? So, tingnan na lang natin na alam niyo naman dito sa Pilipinas, ang hirap makahanap ng trabaho, 'di ba? Tapos na mataas ang standard dito sa Pilipinas. 'Di ba, mag-a-apply ka ng cashier, kailangan college graduate. O minsan pa nga merong isang kumpanya janitor yung applyan mo, college graduate. So, ang hirap ng walang diploma, tapos hindi ka mag-aaral. Wala kang diploma. O, di ba? O, tingnan na lang natin, sino ba ang mga mayaman dito sa Pilipinas? So, tingnan natin dito sa Pilipinas kung sinong ang mayaman. O, ngayong January 2024, merong tatlong kunin natin yung pinakamayaman, yung tatlo. Number one, si
Manuel Villar o Manny Villar. Meron siya tinatawag na 9.8 billion. Ano yun? Si Manny Villar, tapos siya, meron siyang diploma, tapos siya sa Mapua Institute Technology ng high school at tapos siya sa University of the Philippines na diliman ng bachelor degree in business administration. So lahat ng kanyang natutunan sa eskwelahan, nagkaroon siya ng diploma, naging dahilan sa kanyang pagyaman. Na-adapt niya lahat ng kanyang mga natutunan. Okay, number 2, si Enrique Razon Jr. Meron siyang tinatawag na 8.4 billion net worth. Okay? Nag-aral siya sa De La Salle University. Tapos siya ng business bachelor degree of business administration. Sumunod, si Ramon Ang. Si Ramon Ang, tapos siya ng Bachelor of Engineering in Far Eastern University. May diploma siya. Ito yung tatlong taong ito ang pinakamayaman sa Pilipinas na nagtapos sa kanilang pag-aaral. Kaya, hindi pwedeng sabihin ng taong ito na diploma diskarte, hindi mahalaga. Mahalaga ang pag-aaral. Mahalaga ang may natapos. Mahalaga ang diploma. Sa panahon ngayon, maraming tao kapag wala kang pinag-aralan, mababa ang tingin sa iyo. Minsan hindi ka pa nire-respeto. So kapag mataas ang pinag-aralan mo at meron kang diploma, tapos ka, ang tingin sa iyo ng tao kahit hindi ka kilala at nalaman lang natapos ka ng ganung degree, ire-respeto ka nila. So tapos sasabihin, hindi na kailangan ng diploma o diskarte, self-earned knowledge. Tingnan na lang natin ang tatlong mayaman ito sa Pilipinas, lahat sila may mga diploma, nag-aral. Kaya kayo, mag-aral kayo. Pursigihin ninyo magkaroon kayo ng diploma. Dahil mahirap, mataas ang standard sa Pilipinas. Kailangan may diploma. Yung nga may mga diploma, nahihirapan pa maghanap ng trabaho. Di ba? Lalo na wala ang diploma. So, mahalaga ang pag-aaral. Kaya nga sinabi ng mga matatanda, yan ang kayamanan na ibinigay sa iyo, sa atin, ng ating magulang na kailanman hindi mananakaw ni numan. Yun na po.